Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Nasa OKC Thunder ngang Executive of the Year Sam Presti. Sa kanyang pangunguna ay dalawa ng sunod na number 1 seed ang OKC sa napakatinding Western Conference kahit na sila ang second youngest team sa buong NBA. Nang simula ang lahat ng gumawa siya ng sugal at trinade niya ang mga star players Paul George at Russell Westbrook, kapalit ang ilang young players at madaming draft picks. At ang mga young players at draft picks na ito ay ang nakikita natin na players na naglalaro sa kanila ngayon. Last year nga ay malakas ng OKC, subalit may ilang pieces pa nga sila na kulang. Nakita nga nila na nilampaso sila sa pinta ng center duo ng Mavs Derek Lively at Daniel Gafford, kaya naman agad nilang kinuha si Isaiah Hartenstein bilang paghahanda dito. Nakita din nila ang pagiging defensive liability at kakulangan ng shooting ni Josh Giddey na naging problema laban sa tulad ni Kyrie Irving at Luka Doncic. Kaya naman kahit na may potensyal ito na maging all-star someday at kakayahan na mag-average ng triple-double kapag pumasok na siya sa kanyang prime, trinade nila ito para sa isang role player at yan nga ay si Alex Caruso mga kaibigan. At ang dalawang ito ay dalawa sa pinakamalaking dahilan kung bakit nila natalo ang 3-time MVP Nikola Jokic at ang Denver Nuggets. Dahil nga kay Caruso ay mas nakaka-focus na sa opensa si SGA. At ganito nga ang trabaho ng isang general manager at ng president of basketball operations, ang hanapin ang star player ng iyong team, mag-draft ng tama at kunin ang complementary pieces na babagay sa iyong star, build around your star kumbaga. So malaking credit nga kay Sam Presti sa ginawa niyang pagbuo sa OKC team na ito. At hindi pa nga siya tapos mga kaibigan. Kahit kapusin ng OKC ngayong season, may 37 total draft picks pa nga sila na pwedeng gamitin pang trade sa mga stars at tulad ni Giannis o KD o kung sino pa man ang may kita nila na missing piece ng kanilang koponan sa next 7 years. Binuo sila para manalo ngayon at sa susunod na dekada. Kung may mali man yata na nagawa ang OKC front office, ito ay ang trinade nila si Şengün at nakipag-pick swap sila para kay Pokusevski na wala na sa NBA ngayon at ang pick swap na ito ay ang naging si Jaden McDaniels. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Russell Westbrook. Ang former MVP ay nanguna pa din nga ngayong playoff sa pinakamadaming puntos na nagawa ng off-the-bench player. Ganun pa man ang full Russell Westbrook experience nga ay may mga games na siya ang magiging dahilan ng panalo at siya din ang magiging dahilan ng mga talo. Kaya naman sa ngayon ay hindi nga natin tiyak kung may handa pa bang kumuha sa former MVP. Hindi dahil sa hindi na NBA level ang kanyang talent, sadyang hindi mo lang nga alam kung saan siya ilalagay. Hindi siya pwede sa team na nasa rebuild mode, but at the same time ay nagiging liability siya tuwing playoffs sa mga championship contender teams. Si Russ ay may player option ngayong off-season. Ibig sabihin ay pwede siyang manatili sa Denver Nuggets o kaya naman makinig sa alok ng ibang teams. Expected sa ngayon na mananatili si Russ sa Denver Nuggets dahil wala kang gaanong interes ang ibang team sa kanya. Kaya naman posibleng pagkatapos nga ng kanyang current contract ay maaaring matapos na din ang panahon ni Russell Westbrook sa NBA. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?